Paano nangyayari yan, Raul? Lahat ba ng bangkay na babae pinapatulan mo? Hindi naman po lahat. Meron po kami kasing mga kliyente na mga bata pa po, saka hindi naman po sa aksidente yung pagkamatay. Anong naisip mo? Nakakakit po ako sa katawan at mukha ng kliyente po namin. Oo. Siyempre po ako yung naglilinis nun. Wala Oo, pong ikaw yung ibang- naglilinis, Opo. ikaw naghuhubad sa bangkay. At Opo. pinapaliguan yun di ba? Opo, So, sinasabunan. ipagpalagay na natin na naalibadbaran ka ng makalupang damdamin, lagay na lang natin sa ganun, hindi ba pumasok sa isip mo na, teka muna, hindi, bangkay ito walang ganun. Unang-una po nung unang nagalaw ko po yung isang bangkay po, nagdadalawang isip din po ako. Oo. Tapos siyempre po sa pagnanais ko rin na makaraos din ako. Oo. Ayun na po, ginawa ko na yung paghihimas ng masiselang parte ng katawan ng isang oo. bangkay. Ang isip mo, buhay yung babae. Yan po, ini-imagine ko po na buhay po yung kasama ko doon. Oo. Pero wala nang yun Hindi na yung gagalaw, di ba? Nga po, pagkatapos po nung, alimbawa, makaraos ka na Oo. parang nakakonsensya rin ho ako. Naiinis ka rin sa sarili mo. Opo. Napakaganda ng turo ng Islam. Kung papaanong nirerespeto at iginagalang ang buhay na katawan ng isang Muslim. Ginagalang at nirerespeto din pati ang patay na katawan ng isang Muslim. Nililiguan ito, nililinisan, binabalot ng malinis na puting tela. Nagdadasal ang mga Muslim para sa yumaong kapatid. Pagkatapos nun ay inililibing agad as long as possible. Kapag ang yumaong Muslim ay lalaki, paliliguan nito ng mga malalapit niyang kamag-anak na lalaki na Muslim na mayroong kaalaman. Kung wala siyang mga kamag-anak na may alam sa paraan o kaya ay wala siyang mga kamag-anak na mga Muslim, maaari siyang paliguan ng kahit sinong Muslim na lalaki na may kaalaman na mapagkakatiwalaan. Kung ang namatay naman ay babae, paliliguan siya ng mga malalapit niyang kamag-anak na babae na Muslim na may kaalaman. Kung wala naman, wala siyang mga kamag-anak na mga Muslim o kaya ay walang may alam mula sa kanyang mga kamag-anak, maaari siyang paliguan ng kahit sinong mga Muslim na babae na mapagkakatiwalaan na may kaalaman. Maaari lamang paliguan ng tao ang hindi niya kaparihas ng kasarian kung kanya itong asawa. Halimbawa, ang namatay ay lalaki, maaari siyang paliguan ng kanyang asawa at vice versa. Dapat ang magliligo at maglilinis sa bangkay ay mapagkakatiwalaan. Kung mayroon man siyang makitang kapintasan mula sa katawan ng kapatid, hindi niya maaari itong ipakalat at sabihin sa iba. Bagkus kanya itong itatago dapat. Dapat natatakpan ng maayos ang masilang bahagi ng kaniyang katawan. Dapat inaalagaan ang privacy ng yumaong Muslim. Pagkatapos maliguan, malinisan ng maayos, babalutan ito ng malinis na puting tela. Pagkatapos mabalutan, ay magdadasal ang mga Muslim para sa yumaong kapatid. Magdadasal sila, hihingi sila ng kapatawaran, awa, habag, katiwasayan, kabutihan kay Allah Ta'ala para sa yumaong kapatid. Pagkatapos nun ay ihahatid na siya sa kanyang libingan at ililibing siya agad. Asap po iyon. Walang pag-iimbalsamo sa turo ng Islam. Isa po itong kalapastanganan sa bangkay ng isang tao. Kung makakita lang kayo kung papaano binabalsamo yung katawan ng tao na mayroong tinutusok-tusok, sinisip-sip ang mga likido mula sa katawan ng tao para lang may palabas yun, pati kayo ay mandidiri kayo, pati kayo ay hindi ninyo ito maaatim. Sa paglibing, ililibing na po siya sa sitwasyon na siya ay nakabalot ng puting tela. Hindi na siya ilalagay sa ataol. Wala pong lamay sa turo ng Islam. Ang mga gawain na ito, pag-iimbalsamo, lamay, ang mga turong ito ay hindi po makalangit na turo. Pasintabi na po. Ganoon lang, papaliguan lang yung patay sa amin.
Hindi na kailangan ng balsamo. Pagkatapos nun, babalutin siya ng tela. Pagkatapos nun ay magdadasal po kami para sa kanya. Pagkatapos nun ay ililibing na po siya. Wala ng lamay. So ito po yung ipambabalot natin kay brother. Kaya naman po nating bumili ng ataol. Pero dahil sa ito po yung turo ng Diyos, ito po yung isinasabuhay ng mga Muslim, babalutin lang ng tela ang patay sa amin at doon na ililibing. Sa lupa po siya. Hindi na po natin kailangan ng ataol at hindi rin natin kailangan ibalsamo. Kalapastanganan sa patay yung pagbabalsamo. Kung nakakita na po kayo ng mga binabalsamo na tinutusok-tusok yung tiyan ng para lang mailabas yung mga likido para hindi madaling mabulok or bumaho ba. May mga kaso pa nga ipasintabi lang na kapag medyo mainit-init pa yung bangkay ng dalaga or babae ay nire-rape ba, parang ganun, sinasamantala ba. So hindi natin magugustuhan yung ganun. Buhay man or patay na katawan ng isang Muslim ay respetado po sa Islam. Libing po talaga sa Islam, libing, as in libing sa ilalim ng lupa. Di ba sa inyo or yung iba ay parang merong andanas ba, di ba? Merong nakapatay dito tapos sa taas. Hindi na kasi yan lupa eh. Sa Islam, lupa po talaga. Hindi po maaari yung isisiksik lang sa mga simento tapos hindi na sa ilalim ng lupa. So kami sa Islam ay lupa po talaga yung pinaglilibingan